Magandang araw mga idol. Tuloy-tuloy lang sa pag-comment sa bawat video natin para tumaas yung chance na ma-post sa ibang newsfeed na channel natin. Maraming salamat sa suporta idol. Kabanata 1551 Alchemist. Habang itinataas ng matanda ang kanyang kamay, isang malaking pressure ang biglang lumitaw. Naramdaman ni Chinyu na ang kanyang katawan ay biglang nasa ilalim ng napakalakas na presyon. Halos durugin ng malaking pressure ang katawan ni Chinyu. Pitik, basag, basag. Maririnig ang malulutong na tunog mula sa buong katawan niya. Bawat buto sa kanyang katawan ay tila nadiin. Napapatag pa ang katawan niya, parang sisubog na ito anumang oras. Sa sandaling ito, naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Chinyu. Bumuhos ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito, desperado na nilalabanan ang pressure na ito. Gayunpaman, ang presyon na ito ay masyadong malaki. Kahit na si Chinyu ay gumamit ng kanyang lakas sa sukdulan, nakadama pa rin siya ng napakalakas na presyon. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol ng galit. Lumitaw ang gininto ang liwanag sa buong katawan niya habang sinusubukan niyang labanan ang pressure na ito. Hindi napigilan ng matanda sa di kalayuan na magtaas ng kilay nang makita ito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, kaya magulo ang katawan. Matagal na akong hindi nakakakita ng magulong katawan. Interesting. Dahil doon, nadagdagan na naman niya ang lakas sa kanyang mga kamay. Si Chinyu, na hindi na makayanan ang pressure, ay nagsimulang dumyugo sa sandaling ito. Tuldok 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 tuldok. Umaagos ang dugo sa bawat butas ng kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay malapit ng hindi makayanan ng presyon. Si Chinyu ay nagpakawala ng galit na dagindong at pinaandar ang kanyang cosmic form. Sa ilalim ng kapangyarihan ng cosmic form, si Chinyu sa wakas ay nakahawak sa pansamantala. Nang makita ito, sumili ang ngiti sa mukha ng matanda sa hindi kalayuan. Kawili-wili, walang pakialam na sabi ng matanda. Sa sumunod na segundo, binawi niya ang kapangyarihang ito at hinaplos ang kanyang balbas habang nakatingin sa direksyon ni Chinyu. Sa isang iglap, ang kapangyarihan na namamalagi sa paligid ng katawan ni Chinyu ay nawala ng walang bakas. Humihingal si Chinyu. Kinulayan ng dugo ang buong katawan niya, at nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang puso. Nakakatakot na kapangyarihan, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Sa sandaling ito, biglang nawala ang figure ng matanda. Bago pa makapag-react si Chinyu, nakarating na siya sa harap ni Chinyu. Ang bilis. Labis nitong ikinagulat si Chinyu. Sa sandaling ito, malinaw na alam ni Chinyu sa kanyang puso na ang matandang ito sa harap niya ay tiyak na hindi niya kayang labanan. Senior, isa akong alchemist. Dahil lang sa gusto ko ang alchemy kaya sinundan kita sa likod mo. Gusto kitang tiktikan. Patawarin mo ako, Senior. Nagmamadaling paliwanag ni Chinyu. Naunawaan niya na may kamatayan lamang kung lumaban siya ng direkta. Alchemist. Alchemist ka rin. Bahagyang nagulat ang matanda. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, tama. Upang patunayan ang kanyang sarili, pinitik ni Chinyu ang kanyang palad, at ang kulay purple na espiritual na apoy ay agad na tumalon sa kanyang palad. Purple-colored spiritual fire. Nakikita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng matanda na medyo magulat. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, Senior, isa talaga akong alchemist. Patawarin mo ako, Senior. Hinaplos ng matandang lalaki ang kanyang balbas at walang pakialam na sinabi, bihira ang kulay purple na espiritual na apoy sa South Province. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa buong South Province, si Chinyu ay marahil ang tanging tao na nagtataglay ng kulay purple na espiritual na apoy. Tumingin si Chinyu sa matandang nasa harapan niya at labis na kinakabahan. Natatakot siyang sampilan siya ng matanda kung hindi siya masaya. Mga ad ng pop future. Magulong katawan at lila na espiritual na apoy. Sa tingin ko wala ka pang 100 taong gulang, sabi ng matanda. Mabilis na sinabi ni Chinyu, Senior, 35 taong gulang pa lang ako. 35. Nang marinig ito, nabigla ang matanda. Ang 35 taong gulang ay hindi napakabata sa mga ordinaryong tao.
Ngunit kung ito ay nasa mundo ng paglilinang, marahil ito ay simula pa lamang. Ang isang 35 taong gulang na magulong katawan ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit mayroon ding kulay lila na espiritual na apoy. Kawili-wili. Nagulat na sabi ng matanda. Hindi mapigilan ni Chinyu na magreklamo sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang iniisip ng matanda. Maraming mali sa sinabi niya. Hindi umimik si Chinyu at naghintay ng follow-up ng matanda. Sa sandaling ito, iniunat ng matandang lalaki ang kanyang palad at isang 10,000 taong gulang na damo ang damapo sa harap ni Chinyu. Dahil sinabi mo na ikaw ay isang alchemist, pagkatapos ay pinuhin ang isang tableta para makita ko kaagad, walang pakialam na sabi ng matanda. Hindi man lang nag-isip si Chinyu at nagmamadaling tumango. Maaari ko bang tanungin kung anong tableta ang gusto ng senior na pinuhin ko? Pinuhin ang pinakamataas na antas ng tableta na maaari mong pinuhin, sabi ng matanda. Nag-isip sandali si Chinyu. Ang pinaka-advanced na pill na maaari niyang pinuhin sa ngayon ay ang siyam na Transformation Golden Pill. Kaya naman, pansamantalang nagtanong si Chinyu, Senior, maaari ko bang pinuhin ang siyam na pagbabagong Golden Pill? 9 Transformation Golden Pill. Interesting. Lalong nagulat ang mga mata ng matanda. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, kung ito ang siyam na pagbabagong Golden Pill, natatakot ako na ang mga halamang gamot sa harap mo ay hindi sapat. Maaari mong pinuhin ang isang Earth Rank Pill. Okay. Mabilis na tumango si Chinyu at sumang-ayon. Agad niyang inilabas ang medicinal cauldron mula sa special magic artifact at pagkatapos ay nagplanong magpino ng isang tableta. Sa sandaling makita niya ang medicinal cauldron sa harap ni Chinyu, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng matanda, ngunit hindi siya nagsalita. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang linisin si Chinyu ang isang tableta sa harap niya ay malinaw na hindi para ma-verify kung nagsisinungaling si Chinyu o hindi. Para sa isang taong nagtataglay ng lila na espiritual na apoy, ang pagpino ng tableta ay natural na hindi isang problema. Gusto lang niyang makita ang antas ng pill refining ni Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at agad na sinimula na pinuhin ang tableta. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Chinyu na pinuhin ang Mystic Kin Pill. Ito ay isang high-grade na Earth Rank Pill, at ang mga damong kailangan ay hindi marami. Nagkataon lang na matugunan ang mga kinakailangan ng matandang ito. Ang kasalukuyang Chinyu ay nakapasok na sa makapangyarihang kaharian. Maging ito man ay ang kanyang primordial spirit o ang kanyang kakayahang kontrolin ang apoy, pareho ay nagkaroon ng qualitative improvement. Sa makatuwid, ang Mystic Kin Pill ay hindi mahirap para kay Chinyu. Gayunpaman, medyo kinakabahan si Chinyu sa sandaling ito, kaya mas mabagal ang proseso ng pagpino ng tableta. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 3 oras bago nabuo ang isang Mystic Kin Pill sa kaldero. Kinuha ni Chinyu ang tableta mula sa kaldero at iniabot ito sa matanda. Senior, ang pill na ito ay tinatawag na. Alam ko na ito ang Mystic Kin Pill. Hindi ito ininom ng matanda. Bahagyang tumango si Chinyu at nagpaliwanag, dahil medyo kinakabahan ako, mas mabagal ang proseso ng pagpino ng tableta. Narinig ito ng matanda at nagtanong, sa normal na mga pangyayari, gaano katagal bago pinuhin ang Mystic Kin Pill? Nag-isip sandali si Chinyu at pagkatapos ay nagsabi, hindi hihigit sa 1.5 oras. 1.5 oras. Nagulat ito sa matanda. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, sapat na ang 1 oras at kalahati. Pinalaki ng matandang lalaki si Chinyu mula ulo hanggang paa, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lubhang kawili-wili. Minsan siya ay naguguluhan, minsan nagulat, at kung minsan ay nagulat. Sa huli, tumawa siya ng malakas at sinabing, hindi ko talaga akalain na ang maliit na rehiyong ito sa katimugang ito ay mayroon talagang isang pill na nagpapadalisay ng henyo na tulad mo. Napangiti si Chinyu na nahihiya, hindi naglakas loob na magsalita. Sa sandaling ito, ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang palad, at isang bola ng lila na espiritual na apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang kanyang apoy ay mas makapal at mas mabigat kaysa kay Chinyu. Senior, alchemist ka rin. Nagtatakang tanong ni Chinyu.
Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, bakit? Hindi ba ako mukhang isa? Mabilis na umiling si Chinyu at sinabing, hindi, medyo nagulat lang ako, mukhang wala masyadong alchemist sa southern region na ito. Kailan ko sinabi na ako ay mula sa southern region? Ang mahinang sabi ng matanda. Kabanata 1552 Pag-unawa sa Beast Spirit Pill. Gaya ng inaasahan. Ang matandang ito ay hindi taga South Province. Sa kanyang lakas, malayo siya sa 3 baliw at 3 kakaiba. Paanong ang gayong pag-iral ay nagmula sa South Province? Tumingin si Chinyu sa matanda, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, Senyor, taga Central Province ka ba? Tinaas ng matanda ang kanyang kilay at sinabing, marami kang alam. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang sarili, tulad ng inaasahan, lahat ng nangungunang tao ay nagmula sa Central Plains. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin si Changmang at ang iba pa. Hindi niya alam kung nakapunta na sila sa Central Plains, at hindi niya alam kung anong kaharian ang narating nila. Gusto mo ba talagang sumangguni sa Beast Spirit Pill formula na ito? Sa oras na ito, biglang nagtanong ang matanda. Natuwa si Chinyu at nagmamadaling tumango, Senyor, kung gusto mo, gusto ko talagang basahin ito. Kung gayon, sumunod ka sa akin, walang pakialam na sabi ng matanda. Tuwang-tuwa si Chinyu. Hindi niya akalain na ganoon pala ka-generous ang matanda. Salamat, Senyor. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi habang pinipigilan ang kanyang pananabik. Tuldok 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 tuldok. Pagkatapos, sumunod si Chinyu sa likod ng matanda at naglakad pasulong. Ang mga yabag ng matanda ay napakabilis, na para bang lumiliit ang lupa sa 1 pulgada. Kahit na si Chinyu ay desperadong humahabol sa kanyang likuran, siya ay naiwan pa rin sa isang malaking distansya. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang i-activate ni Chinyu ang line word formula at mabilis na hinabol siya. Nang makitang hinahabol siya ni Chinyu, halatang medyo nabigla ang mata ng matanda. Line word formula of 9 secrets. Medyo nagulat na sabi ng matanda. Walang itinago si Chinyu at tumango. Senyor, ang ginamit ko ay ang line word formula ng 9 secrets. Nakuha ko ito nang nagkataon. Mukhang marami kang sikreto, walang pakialam na sabi ng matanda. Napangiti si Chinyu ng mapait. Kahit na gusto ng matanda na turuan siya ni Chinyu ng line word formula sa pamamagitan ng puwersa, si Chinyu ay walang pagpipilian kundi sumunod ng masunurin. Buti na lang at walang sinabi ang matanda. Hinayaan niyang sumunod si Chinyu sa kanyang likuran at mabilis na tumakbo patungo sa isang lugar. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang maliit na farmhouse. Ang palamuti ng maliit na patio na ito ay napakasimple, tulad ng tirahan ng isang matandang lalaki sa isang bukid. Pagkarating sa maliit na looban na ito, hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Kinuha niya ang formula ng Beast Spirit Pill at ibinigay ito kay Chinyu. Bibigyan kita ng 3 araw, pagkatapos ng 3 araw, basahin mo man ito o hindi, dapat mong ibalik sa akin, sabi ng matanda. Ininom ni Chinyu ang formula ng Beast Spirit Pill. Pinigilan niya ang excitement at tumango. Salamat, Senyor. Bahagyang tumango ang matanda, saka tumalikod at pumunta sa kanyang silid. Kinuha ni Chinyu ang formula ng Beast Spirit Pill at naka-crossleg sa courtyard. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na binasa ang recipe ng Spirit Pill. Sa kakayahan ni Chinyu, hindi mahirap para sa kanya na magbasa ng recipe ng tableta. Ngunit nang buksan ni Chinyu ang recipe ng Spirit Pill, napagtanto niya na hindi ito ganoon ka-simple. Ang recipe ng Spirit Pill ay lubhang responsable. Dahil may kinalaman ito sa pangangatawan ng isang demonyong hayop, napakahirap para sa mga magsasaka na unawain ito. Tinitigan ni Chinyu ang recipe ng Spirit Pill at hindi maiwasang mapasimangot. Sinubukan niyang basahin ang recipe ng tableta, ngunit nalaman niyang blanko ang kanyang isip, at hindi niya ito mabasa. Paano ito? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Ang Spirit Pill na ito ay hindi isang top-tier medicinal pill. Isa lamang itong black-grade medicinal pill, ngunit ang epekto nito ay lampas sa imahinasyon.
Kung ikukumpara sa spirit pill sa Earth, ang spirit pill na ito ay malinaw na mas dalisay, at ang epekto nito ay ganap na naiiba. Sa dilim, lihim na pinagmamasdan ng matanda si Chinyu. Nang makita ang nakakunot na mga kilay ni Chinyu, hindi mapigilan ng matanda na mapangiti. Mukhang hindi maintindihan ng batang ito ang formula ng tableta na ito, naisip ng matanda sa sarili. Pagkatapos, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi na pinansin si Chinyu. Isang buong araw at gabi. Ang mga mata ni Chinyu ay hindi umalis sa formula ng tabletang ito. Sinubukan niyang gumamit ng Strand of Divine Sense para i-evolve ang formula ng tableta, ngunit sa huli, nabigo siya. Kakaiba, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay ginawa ayon sa mga kinakailangan ng formula ng tableta, ngunit sa huli, nabigo siya. Para siyang pinaghiwalay ng isang layer ng window paper. Kahit anong mangyari, hindi niya ito makita. Paano na? Gusto mo bang magpahinga saglit? Ang boses ng matanda ay nanggaling sa likuran. Umiling si Chinyu na may mapait na ngiti. Hindi, 3 araw lang. Minabuti kong magmadali. Walang pakialam na sinabi ng matanda, imposibleng intindihin ang formula ng tableta sa pamamagitan ng paggawa ng cart sa likod ng mga saradong pinto. May ilang bagay na kayang intindihin ay nangangahulugan na ito ay kayang unawain. Kung hindi ito maintindihan, kung gaano kalaki ang iyong pagsisikap, wala itong silbi. Hindi ganoon ang iniisip ni Chinyu sa kanyang puso. Matatag siyang naniniwala na ang kasipagan ay makakabawi sa kakulaitan. Bukod dito, si Chinyu ay hindi isang ordinaryong tao. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pag-unawa sa formula ng tableta. Samantala, tahimik na nakatingin sa gilid ang matanda. Ang mga kilay ni Chinyu ay minsan nakalock at minsan nakaka-relax. Sa ibang pagkakataon, ang kanyang noo ay natatakpan ng pawis, at minsan, siya ay nanginginig. Walang nakakaalam kung hanggang saan naintindihan ni Chinyu ang formula ng tableta sa sandaling ito. Sa isang kisap mata, isa na namang araw ang lumipas. Naka-cross legs pa rin si Chinyu. Wala siyang balak umalis. Dahan daw ang umiling ang matanda. Kinabukasan ay ang araw ng replenishing pill. Sa kanyang mga mata, walang pagkakataon si Chinyu. 3 araw, mahirap sa kanya, sabi ng matanda sa kanyang puso. Bagamat sinabi niya na hindi siya umaasa sa oras upang maunawaan ang formula ng tableta, sa totoo lang, nakatingin lang siya sa performance ni Chinyu. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga alchemist ang gumugol ng mga dekada o kahit na daan-daang taon upang maunawaan ang isang formula ng tableta. Ngayon, kailangan ni Chinyu na gumugol ng 3 araw para maunawaan ang Beast Spirit Pill. Ito ay natural na hindi madali. Tumingin ang matanda kay Chinyu at hindi nagsalita. Siyempre, alam niya kung gaano kahirap intindihin ang Beast Spirit Pill sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, natural na hindi ganoon kadali ang mapili ng gayong tao. Sa paglipas ng panahon, tila wala ng pag-asa ang matanda. Umiling siya, tumalikod at bumalik sa kanyang silid, tahimik na naghihintay sa pagdating ng oras. Kinabukasan, tuluyan nang nawala ng pag-asa ang matanda. Lumabas siya ng silid at nakakita ng kaldero sa harap ni Chinyu. Nasa loob ng kaldero si Chinyu, may kinakalikot. Nang makita ang matandang lumalabas, mabilis na kumuha si Chinyu ng Beast Spirit Pill mula sa kaldero. Senior, ito ang Beast Spirit Pill na pinino ko. Excited na sabi ni Chinyu. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ng matanda. Naintindihan talaga ng batang ito ang Beast Spirit Pill formula. Nagpino pa siya ng Beast Spirit Pill. Sa loob lang ng 3 araw, ginawa niya talaga. Kinuha ng matandang lalaki ang Beast Spirit Pill mula sa kamay ni Chinyu at maingat na pinalaki ito. Nilagay niya iyon sa ilong niya at sinipsip. Baka sa mukha niya ang saya. Hindi masama. Ang kalidad ng Beast Spirit Pill na ito ay maaaring ituring na top-notch, sabi ng matanda na may buntong hininga. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng hindi inaasahang ani pagkarating niya sa South Province. Ibinalik ni Chinyu ang recipe para sa Beast Spirit Pill sa matandang lalaki gamit ang 2 kamay at sinabing, "Salamat sa iyong tulong, Senior." Si Chinyu ay walang hanggang pasasalamat. Tumaas ang kilay ng matanda at sinabing, "Ikaw si Chinyu.
Kabanata 1553 Pagkakakilanlan ng matanda. Nagulat si Chinyu at medyo nagulat na sinabi, "Senyor, narinig mo na ba ako?" Hindi. Umiling ang matanda. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. "Uf King haven't heard of me, bakit ka nagtatanong?" Hinaplos ng matandang lalaki ang kanyang balbas at tumingin kay Chinyu, walang pakialam na sinabi, "Hindi masama ang iyong mga kasanayan sa alchemy, at ang iyong kakayahan sa pag-unawa ay mahusay din. Ang gayong talento ay sapat na upang pumunta sa gitnang kapatagan at maging isang nangungunang alchemist." Sinabi ni Chinyu na may mapait na ngiti, "Ang pagiging alchemist ay hindi ko hiling." "Oh, kung ganoon, anong klaseng tao ang gusto mong maging?" Medyo nagulat na sabi ng matanda. Nang marinig ito, ang mga mata ni Chinyu ay hindi maiwasang kumislap na may bakas ng determinasyon. Tumingin siya sa malayo at sinabi sa mahinang boses, "Gusto kong maging isang tao na kayang yayanig ang lahat ng bagay sa mundo. Isang lalaking kayang gawin ang lahat na manatili sa tabi ko. Isang taong kayang tumawid sa kawalan at lumaban sa langit at baguhin ang kapalaran." Hindi mapigilan ng matanda na matawa nang marinig ang ambisyosong mga salita ni Chinyu. "Nais mong maging isang mahusay na magsasaka ng tribulation transcending stage. Alam mo ba kung gaano nakatagal mula nang lumitaw ang isang mahusay na cultivator ng tribulation transcending stage sa banal na rehiyon?" Umiling ang matanda at sinabi, "Ang tao ay gumagawa ng mga bagay. Hangga't hindi ka mamamatay, anumang bagay ay posible," sabi ni Chinyu sa hindi alipin o pagmamalabas na paraan. Tumawa ang matanda at sinabing, "Mabuti, hindi masama. Inaasahan ko ang pagdating ng araw na iyon." Tuldok 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 tuldok. Sa puntong ito, inalis ng matanda ang kanyang Beast Spirit Pill formula. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chinyu at sinabing walang pakialam, "Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, maaari mo akong hanapin sa Holy Region. Ang pangalan ko ay Dansheng." Sa sandaling ito, hindi alam ni Chinyu ang bigat ng salitang Dansheng, kaya hindi siya masyadong nagulat. Tumingin siya kay Dansheng, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabing, "Mabuti. Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, bibisitahin ko talaga ang senior." Hindi na nagsalita pa ang matanda at tumalikod na para umalis. Noong una ay gustong magtanong ni Chinyu tungkol sa siyam na dakilang pamilya, ngunit sa kasamaang palad, ang matanda ay nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. "Senior." Tumingin si Chinyu sa paligid at pansamantalang tumawag. Sa kasamaang palad, walang laman ang paligid. Maliban sa boses ni Chinyu, wala nang iba. Mabilis siyang umalis, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Ano man ang mangyari, nakuha niya ang formula ng Beast Spirit Pill, at ito ay isang libreng pakikiapid. Nang dumating ang araw na sumiklab ang digmaan, maaaring kunin ni Chinyu ang Beast Spirit Pill at ibigay ito sa lahat ng mga magsasaka sa South Province. Higit sa lahat, maaari ding inumin ni Chinyu ang Beast Spirit Pill. Malakas na ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos uminom ng Beast Spirit Pill, hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Nako hindi. Sa sandaling ito, sinampal ni Chinyu ang kanyang ulo at biglang may naisip. Ang Dansheng na iyon ay napakalakas, at siya ay nagmula sa Central Province. Higit sa lahat, malamang na siya ay isang makapangyarihang alchemist. Maaaring alam ng gayong tao kung paano sirain ang sumpa ng katawan ng Nirvana. Damn it! Nakalimutan ko talaga ang tungkol dito. Nakaramdam ng matinding inis si Chinyu. Gayunpaman, masyadong mabilis ang lakad ng matandang iyon. Puno ng mga tanong si Chinyu, at bago pa siya magkaroon ng pagkakataong magtanong, umalis na siya sa lugar na ito. Puntong hininga, makakahanap lang ako ng ibang paraan, naisip ni Chinyu sa sarili. Tumalikod siya at bumalik sa silid, iniisip ang tansong kabaong. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang tansong kabaong at inilagay ito sa kanyang harapan. Ang kabaong ay natatakpan ng kalawang. Obvious naman na matagal na yon. Simple at walang palamuti ang buong kabaong. Walang espesyal tungkol dito. Pagkatapos, inilagay ni Chinyu ang kanyang kamay sa kabaong. Sinubukan niyang tuklasin ang isang bakas ng panloob na chi mula sa kabaong, sinusubukang tuklasin ang isang bagay.
Sa kasamaang palad, pagkatapos ng paulit-ulit na inspeksyon ni Chinyu, wala siyang nakitang kakaiba sa kabaong. Mukhang ordinaryong kabaong lang, naisip ni Chinyu sa sarili. Noong una ay naisip niya na ang kabaong na nagdadala ng katawan ng isang banal na katawan sa reversion void stage ay hindi simple, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakakaraniwan. Hindi na nag-isip pa si Chinyu. Pinuksan niya ang kabaong at lumitaw ang isang bangkay sa harap ni Chinyu. Malapad at balingkinita ng katawan ng lalaking bangkay na ito. Napakagwapo ng kanyang hitsura. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat sa magkabilang gilid, at ito ay hindi inaasahang malambot at makinis. Ang buong bangkay ay napakahusay na napreserba. Walang kahit isang galos ang makikita sa kanyang buong katawan. Kung hindi alam ni Chinyu ang kanyang pinagmulan, maghay-hinala pa siyang buhay pa ang lalaking bangkay na ito. Direkta niyang tinanggal ang kanyang banal na sentido. Nakakatakot, bumantong hininga si Chinyu. Pilit niyang inilalabas ang kanyang lakas, gusto niyang subukan ang tigas ng bangkay na ito. Habang lumalakas ang lakas ni Chinyu, nagsimula ring ipakita ng katawan na ito ang kanyang katigasan. Noong ginamit ni Chinyu ang 80% ng kanyang lakas, buo pa rin ang lalaking bangkay na ito. Tulad ng inaasahan sa isang banal na katawan, talagang naaayon ito sa reputasyon nito. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang tigas ng katawan na ito ay lubhang nakakatakot. Bagamat bahagyang sinusubok lamang ito ni Chinyu, nabigla pa rin si Chinyu sa katigasan. Gusto ko talagang makipagkompetensya sa kanya, sabi ni Chinyu sa mahinang boses sa kanyang puso. Dahil dito, nagsimulang umasa si Chinyu sa araw na gumaling ang bakal na itlog. Sa oras na ito, madilim na ang langit. Ayaw na ni Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Inalis niya ang tansong kabaong at nagplanong sumugod sa organisasyon ng mga ngaso sa ilalim ng takip ng gabi. Sa makatuwid, tinawag ni Chinyu ang Divine Eagle at dumiretso sa organisasyon ng mga ngaso. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa organisasyon ng mga ngaso. Sa bilis ng paglipad ng Divine Eagle, aabutin lamang ng ilang oras bago makarating sa organisasyon ng mga ngaso. Nakaupo sa likod ng Godly Eagle, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa kanyang kamay, siya ay naglalaro ng isang Beast Spirit Pill. Gusto niya talagang lumunin ang Beast Spirit Pill na ito at maramdaman ang kapangyarihan nito. Ngunit sa huli, nagpigil si Chinyu at iniligpit ang Beast Spirit Pill. Sa sandaling ito, nagsimulang bumaba ang makajos na agila. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa ibaba. Ang organisasyon ng mga ngaso ay tulad ng dati. May mga tao sa lahat ng dako. Maraming tao ang pumunta sa lugar na ito at nagbigay ng mga misyon sa organisasyon ng mga ngaso. Inalis ni Chinyu ang banal na agila at mabilis na naglakad patungo sa organisasyon ng mga ngaso. Ang hunter na namamahala sa pagtanggap ng mga misyon ay hindi maiwasang magulat nang makita niya si Chinyu. Chinyu? Dumating ka talaga, gulat na sabi ng mga ngaso. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Nagulat na sabi ng mga ngaso, hindi mo alam. Alam mo, biglang nagkaroon ng masamang premonition si Chinyu. Bumantong hininga ang mga ngaso at sinabi, hindi pa nagtagal, si Jingbei at ang kanyang mga tauhan ay nagplano na nakawin ang Whitebone Club at magrebelde laban kay Zhongwu. Sa kasamaang palad, sila ay natuklasan ni Zhongwu at ngayon ay nakakulong sa piitan. Nagbago ang mukha ni Chinyu at napabulalas, ano? Nahuli si Jingbei. Hindi lang si Jingbei, kahit si Guanzuang ay naaresto, patuloy ng mga ngaso. Siyempre, may mga tao din na nagsasabi na sinasadya siya ni Zhongwu. Dahil palaging minamaliit ni Jingbei si Zhongwu, at mas prangka siyang tao, matagal na siyang gustong tanggalin ni Zhongwu. Sa puntong ito, ang mga ngaso ay sumulong at bumulong sa organisasyon ng Hunter. Ang pagnanakaw ng Whitebone Club ay isang malubhang krimen, kaya ang posibilidad na ma-frame ay napakataas. Malungkot ang mukha ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan ang mga ngaso at sinabing, nasaan si Jingbei at ang iba pa nakakulong. Sa unahan ng piitan. Itinuro ng mga ngaso ang direksyon. Kabanata 1554, First Generation Team Leader 1. Malungkot ang mukha ni Chinyu habang mabilis siyang naglakad patungo sa piitan.
Iniunat ng mangangaso ang kanyang kamay upang pigilan si Chinyu. Sinabi niya sa mahinang boses, Chinyu, mas mabuting mag-ingat ka. Kung malaman ni Zhongwoo na may relasyon sa iyo si Jingbei, malamang na makumpirma ang krimen ni Jingbei. Sumulyap sa kanya si Chinyu at nginisyan, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para ayusin ang score kay Zhongwoo. Pagkasabi nito, mabilis na naglakad si Chinyu patungo sa bilangguan. Malapit sa kulungan. May spell na nakaset up dito. Ang mga sinag ng liwanag ay nananatili sa bakal na pinto, na tila isang magandang tanawin sa madilim na gabi. Inabot ni Chinyu ang kanyang kamay at sinubukang buksan ang kulungan, ngunit nalaman niyang sa sandaling hinawakan niya ito, isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumalapit sa kanyang palad. Si Chinyu, na natigilan, ay napaatras ng ilang hakbang. Tumingin siya sa ibaba at may nakita siyang pulang marka sa kanyang palad na parang nasunog. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang pintuan ng piitan at sinabi sa mahinang boses, natatakot ako na ang spell na ito ay hindi ginawa ni Zhongwoo. Sa kakayahan ni Zhongwoo, wala siyang kakayahang iset up ang spell na ito. Unti-unting lumitaw ang golden light sa katawan ni Chinyu. Muli siyang nakarating sa bakana ng piitan. Sa ilalim ng takip ng gintong liwanag, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan sa pintuan ng piitan. Ang napakalaking puwersa na iyon ay muling lumundag. Hindi lamang nakatanggap si Chinyu ng napakalaking backlash, ang kanyang palad ay parang inihagi sa dagat ng apoy. Siya ay nasa hindi matiis na sakit. Tuldok 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 tuldok. Itong pakiramdam. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nasunog talaga ang magkabilang kamay niya sa pinto ng piitan. Kailangang malaman ng isa na si Chinyu, na nakapasok sa makapangyarihang kaharian, ay may katawan na hindi maisip. Kahit na ang pag-iral tulad ng unang elder ay mahihirapang saktan si Chinyu. Gayunpaman, ang bakal na pinto sa kanyang harapan ay madaling nasunog ang balat ni Chinyu. Tulad ng inaasahan ng Hunter Organization, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Tiniis niya ang matinding sakit at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay lumakas at lumakas. Samantala, si Jingbei, na nakakulong sa piitan, ay tila naramdaman ang paggalaw mula sa itaas. Malamig niyang sinabi, sino ang nasa labas? Nagmamadaling sumagot si Chinyu, Kuya Jingbei, ako si Chinyu. Halatang natigilan si Jingbei. Nagmamadali niyang sinabi, Chinyu. Bakit ka bumalik? Sinabi ni Chinyu, narito ako upang ipaghiganti ang aking pinuno ng pangkat sa pagkakataong ito. Sinabi ni Jingbei sa malalim na boses, Chinyu, makinig ka sa payo ko. Kalimutan mo na ito. Napakalakas ng White Bone Club ni Zhongwoo. Hindi kanya kakampi. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong paraan para harapin ito, sabi ni Chinyu. Ang White Bone Club ay isa lamang hindi nabuhay na banal na sandata. Kung tuwirang sabihin, walang kahit isang bakas ng banal na kapangyarihan sa loob nito, kaya hindi ito nararapat na katakutan. Kung ito ay isang nabuhay na banal na sandata, kahit na hindi ito ganap na nabuhay muli, hindi maglalakas loob si Chinyu na pukawin ito. Sa opinyon ni Chinyu, ang White Bone Staff ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa bakal na hawak niya. Chinyu? Ikaw. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Kapatid na Jingbei, alam mo ba kung paano buksan ang piitan na ito? Tiniis ni Chinyu ang matinding sakit mula sa kanyang palad at nagtanong. Bahagyang napabuntong hininga si Jingbei at sinabing, ang piitan na ito ay ginagamit upang ikulong ang mabangis na demonyong hayop. Maliban sa pinuno ng organisasyong mangangaso, walang makakapagbukas nito. Chinyu? Sumuko ka. Lalong humigpit ang mga kilay ni Chinyu. Nagulat siya nang makitang sa malupit na puwersa, imposibleng mabuksan ang piitan. Hindi lang iyon, habang mas gumamit ng puwersa si Chinyu, mas lalong humihigpit ang bakal na pinto. Damn it! Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa loob. Pinitawan niya ang kanyang mga kamay at umatras ng isang hakbang. Kaagad pagkatapos, ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng gininto ang liwanag, at ang kanyang panloob na chi ay lumundag na parang tidal wave. Ang gininto ang liwanag na iyon ay parang araw na sumisikat sa madilim na gabi, na ginagawang araw ang madilim na paligid. Isang malaking alon ng hangin ang lumabas mula sa katawan ni Chinyu at tumangay sa lahat ng direksyon.
Ang berdeng kagubatan ng bato ay tila nagdulot ng isang bagyo. Sa ilalim ng malakas na hangin, ang mga dahon ay kumakaluskos. Nabunot ang mga puno na kasing kapal ng 3 taong magkayakap. Ang ganitong kaguluhan ay natural na umaakit sa mga mangangaso sa organisasyon. Anong nangyari? May nagulat na nagising mula sa kanyang pagkakatulog at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maaaring isang demonyong hayop ang pumasok sa organisasyon ng mangangaso. Bilis, pumunta at tingnan. Isang grupo ng mga tao ang sumugod patungo sa kulungan. Si Chinyu, na nakatayo sa pasukan ng bilangguan, ay pinakawala na ang kanyang panloob na chi sa maximum. Dahil hindi ko ito mabuksan, sisirain ko ang pintong ito, malamig na sabi ni Chinyu. Habang nagsasalita siya, ang kamao ni Chinyu ay nakabalot na sa purong ginto. Sa isang sulyap, ang dulo ng kanyang kanang braso ay tila isang araw na lumitaw. Ang spell na ito ay ang 10,000 spell-breaking punch. Pinalak ni Chinyu na gumamit ng malupit na puwersa para piliting buksan ang piitan na ito. Sa sandaling ito, ang mga mangangaso ay sumugod sa pinangyarihan. Nang makita nila ang figure ni Chinyu, agad silang nagulat. Chinyu, ikaw, bakit ka nandito? Kulat na tanong ng isa. Baka kaya siya bumalik para iligtas si Jingbei. Tulad ng inaasahan, hindi kayang takpan ng papel ang apoy. Si Chinyu ay natural na babalik kapag nalaman niya ang balita. Hindi pinansin ni Chinyu ang mga salita ng lahat. Kinuyam niya ang kanyang golden fist at dumiretso sa iron gate ng piitan. Boom! Ang golden fist ay bumagsak sa iron gate ng piitan. Sa sandali ng banggaan, isang parang tubig na airwave ang tumangay sa lahat ng direksyon. Ang mga nakapaligid na mangangaso ay agad na pinalipad ng sabay-sabay. Ang mga may lakas at katayuan ay direktang pinutol sa kalahati. Ang malalaking bahagi ng mga puno ay nalinis. Ang orihinal na luntiang organisasyon ng mangangaso ay tila itinulak ng patago sa isang iglap. Dahil sa sobrang siksik na puwersa ay nagpaputok ng paputok ang mga nakapaligid na tao, natatakot na sila ay madawit at mauwi bilang mga inosenteng multo. Ngunit kahit na ganoon, ang iron gate ng piitan ay talagang hindi nasira. Sa ibabaw ng bakal na tarangkahan, lumitaw ang mga sinag ng lubhang sagradong liwanag. Pinalot ng liwanag na ito ang bakal na tarangkahan, na para bang nakaharang ito sa lahat ng uri ng kapangyarihan. Chinyu, huwag sayangin ang iyong enerhiya. Mula sa ibaba, dumating ang boses ni Jingbei. Tama, ang bakal na gate na ito ay hindi masisira ng malupit na puwersa. Sumunod ang boses ni Guanzuang. Malungkot ang ekspresyon ni Chinyu at hindi siya nagsalita. Malamig niyang tiningnan ang iron gate, walang nakakaalam sa iniisip niya. Mr. Chin. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa karamihan. Mabilis siyang naglakad papunta kay Chinyu at ikinulong ang kanyang mga kamay. Tumingin sa kanya si Chinyu at nagtanong sa malalim na boses, "Sino ka?" Ngumiti ang matanda at sinabing, "Ako ay isang ordinaryong mangangaso lamang mula sa organisasyon ng mangangaso. Mahigit 300 taon na ako rito." Nang marinig ito, nagmamadaling itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, "Older sir, alam mo ba kung paano basagin itong iron gate?" Bahagyang umiling ang matanda, sinabi niya, "Ang pintuang bakal na ito ay itinayo ng 3 henerasyong pinuno ng pangkat na may isang porma sayon upang i-lock ang napakasamang demonyong halimaw. Kung ito ay masisira sa pamamagitan ng malupit na puwersa, kung gayon ang kahulugan ng porma sayon na ito ay ganap na mawawala." Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Chinyu habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Nagpatuloy ang matandang lalaki, "Ang porma sayon na ito ay itinuro ng 3 henerasyong pinuno ng pangkat. Tanging ang pinuno ng pangkat ng organisasyon ng Hunter ang makakasira sa porma sayon. So, si Zhongwu lang ang kaya kong puntahan." Bahagyang tumaas ang kilay ni Chinyu. Kabanata 1555, Bitik ng Iron Gate. Bahagyang tumango ang matanda at sinabing, "Tama. Kung gusto mong buksan itong piitan, si Zhongwu lang ang makikita mo. Kung gayon nasaan siya ngayon?" Sabi ni Chinyu na may malamig na mukha. Ngumiti ang matanda at sinabing, "Wala si Zhongwu. Natatakot akong maghintay ka ng 2 o 3 araw. 2 o 3 araw.
Hindi napigilan ni Chinyu na tumahimik sandali. Hindi naman sa hindi siya makapaghintay. Kaya lang na tumingin kay Jingbei at Guanzu ang sa ibaba, hindi nakayanan ni Chinyu. Ngunit walang ibang paraan sa sandaling iyon. Tumango lang si Chinyu at sinabing, sige, maghihintay na lang ako ng 2 o 3 araw. Kasunod nito, nahigis si Chinyu sa pintuan ng piitan at sumigaw sa mga tao sa ibaba, Jingbei, Guanzuang, hintayin mo ako ng 2 o 3 araw. Maniwala ka sa akin, si Zhongwo ay tiyak na mamamatay. Gusto siyang hikayatin ni Jingbei, ngunit hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataon. Tumalikod siya at umalis. Ang mga mangangaso na ito ay hindi kayang saktan si Chinyu. Alam din nila na dumating si Chinyu upang patayin si Zhongwo, kaya iginagalang nila si Chinyu. Nakahanap ang grupo ng magandang lugar para manatili si Chinyu at dinala kay Chinyu ang karne ng demonyong halimaw. Pagkaalis ni Chinyu sa piitan, agad na nagdilim ang mukha ng matanda. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na tumingin sa direksyon ng piitan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harapan ng piitan at sinabi sa mahinang boses, nakakatakot, kung susuntukan niya ulit, siguradong masisira ang pinto ng piitan na ito. Tuldok 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 tuldok. Isang napakapinong bitik ang lumitaw sa pintuan ng piitan. Halos hindi ito nakikita ng mata, at hindi ito napansin ni Chinyu. Tinitigan ng matanda ang maliit na bitik at nakaramdam ng matinding takot. Ang piitan na ito ay talagang nagpakulong ng maraming napakabangis na demonyong halimaw, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema. Hindi niya inaasahan na ngayong araw, ang suntok ni Chinyu ay gagawa ng crack. Hindi siya naglakas loob na isipin kung anong uri ng power Chinyu ang laman ng suntok. Zhongwu, mas mabuting ikaw na ang bahala sa mga bagay-bagay, bulong ng matanda. Tuldok tuldok tuldok, sa kwarto. Hindi napansin ni Chinyu ang iniisip ng matanda. Pagkatapos ng lahat, si Chinyu ay walang tiyak na kaalaman sa kanyang sariling lakas. Bukod sa pakikipaglaban sa Sima Bay, si Chinyu ay hindi nakatagpo ng anumang malalaking labanan. Kahit na ang Deputy Sect Master, First Elder, at ang iba pa ay hindi sapat para maging kalaban ni Chinyu. Zhongwu, mas mabuting magmadali kang bumalik, naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi at pinigilan ang kanyang kaharian sa Nascent Soul Realm. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng pagkakataon si Chinyu na direktang patayin si Zhongwu. Sa buong organisasyon ng Hunter, tila walang nakakaalam na nakapasok na ako sa makapangyarihang kaharian. Para sa akin, hindi ito masamang balita, naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Si Zhongwu ay hindi matalino. Maliban sa skimang, wala siyang gaanong potensyal. Nakakagulat na ang taong iyon ay maaaring maging pinuno ng organisasyon ng Hunter. 2 hanggang 3 araw. Magagamit ko ang ilang araw na ito para pag-aralan ang banal na katawan na iyon, naisip ni Chinyu sa sarili. Ito ang isa sa pinakamalakas na pangangatawan na nakita niya. Maliban sa banal na katawan na ibinigay kay Django, hindi pa nakakita si Chinyu ng ganoon kalakas na pangangatawan. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas, ang banal na katawan o ang magulong katawan. Mas anobangan ito ni Chinyu. Hindi naman siya inaantok. Agad niyang inilabas ang tansong kabaong at maingat na sinuri ang bangkay. Sa kabilang side, hindi bumalik si Zhongwu sa loob ng 2 o 3 araw gaya ng sinabi ng matanda. Bumalik siya sa organisasyon ng Hunter kinaumagahan. Ang matandang lalaki ay naghihintay kay Zhongwu sa pagbabalik. Nang makita niya si Zhongwu, mabilis na naglakad ang matanda. Leader ng koponan. Lumakad ang matanda at sumigaw. Tumango si Zhongwu at sinabing, bakit ka nandito? Sinabi ng matandang lalaki na may pagtatampo na mukha, dumating si Chinyu, at sinubukan niyang kunin si Jingbei at ang iba pa. Sa sandaling sinabi niya ito, si Zhongwu ay natigilan sa una, pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Papatayin ko na sana siya, pero lumapit siya sa akin. Gumisi si Zhongwu. Umiling ang matanda at sinabing, leader ng koponan, mas mabuting huwag mong maliitin si Chinyu. Ang kanyang kakayahan ay malamang nalampas sa iyong imahinasyon. Gumisi si Zhongwu. Alam kong may kakayahan si Chinyu,
ngunit sa harap ng White Bone Club ko, walang dapat banggitin. Alam ng matanda na hindi niya makukumbansi si Zhongwo, kaya hindi siya nag-aksaya ng hininga. Tumingin siya kay Zhongwo at sinabing, "Team leader, sumama ka sa akin." "Saan?" sabi ni Zhongwo na may pagdududa. Sinabi ng matanda sa malalim na boses, "Dadalhin kita upang makita ang piitan. Maiintindihan mo ang lahat." Pagkatapos, nanguna ang matanda at naglakad patungo sa direksyon ng piitan. Lumapit ang dalawang tao sa direksyon ng piitan. Naglakad ang matanda papunta sa Iron Gate at dahan-daang tumingkayad. "Leader ng koponan, tingnan mo." Itinuro ng matanda ang lomet at sinabi. Dahil masyadong pino ang crack, walang nakitang kakaiba si Zhongwo. Sa halip, kumunot ang noo niya at sinabing, "Anong tinitingin-tingin mo?" Itinuro ng matanda ang lomet at sinabing, "Tingnan mong mabuti." Yumuko si Zhongwo at tumingin sa bakal na tarangkahan. May nakita siyang siwang sa bakal na tarangkahan. "Ano? Anong nangyayari?" Hindi maiwasang magbago ang mukha ni Zhongwo. Sinabi ng matanda, "Ito ay binasag ni Qin Yu kagabi. Paano ito posible?" Agad na nagulat si Zhongwo. Ang pintuang bakal na ito ay nagpakulong sa hindi mabilang na mabangis na mga demonyong hayop. Kahit na sila ay nasa siklab ng galit, hindi nila nagawang maalog ang bakal na tarangkahan na ito. Maaaring si Qin Yu ay mas nakakatakot kaysa sa isang demonyong hayop. Tumitig si Zhongwo na dilat ang mga mata. Napabuntong hininga ang matanda, "Ayoko rin maniwala, pero ito ang totoo. Nakita ko mismo." Nang makita ito ni Zhongwo, isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Sinubukan niyang basagin ang bakal na pinto gamit ang puting buto, ngunit sa huli, nabigo siya. Wala kahit isang puting marka ang naiwan. Ngayon, ginamit ni Qin Yu ang kanyang kamao para basagin ang bakal na pinto. Ito ay sadyang nakakagulat. "Leader ng pangkat, mas mabuting mag-isip ka ng paraan," sabi ng matanda. Malungkot at hindi sigurado ang ekspresyon ni Zhongwo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sulok ng bibig ni Zhongwo ay napakunot. Bigla niyang inunat ang kamay at hinampas ang ulo ng matanda. Agad na nawala ng malay ang matanda na ito. Hindi na nag-react ang matanda bago siya nakoma. Pagkatapos, kinaladkad ni Zhongwo ang katawan ng matanda at naglakad patungo sa organisasyon ng Hunter. Nang makita ng mga mangangaso si Zhongwo, medyo naging hindi natural ang kanilang mga ekspresyon. Naglakad silang lahat at binati, "Leader ng koponan, bumalik ka na." Hindi nag-aksaya ng oras si Zhongwo at agad na nagsabi, "Nasaan si Qin Yu? Nasaan siya?" Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng mga mangangaso na ito. Hindi sila naglakas loob na magtago at agad na itinuro ang silid ni Qin Yu. "Hindi na kailangang tumingin. Nandito lang ako." Sa sandaling ito, nagkusa si Qin Yu na mag-walk out. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga espada ay bunot. Parang mag-spark ang mga titig nila. Habang hinuhulaan ng lahat kung paano magsisimula ang labanan, binago ni Zhongwo ang kanyang ngiti at naglakad patungo kay Qin Yu. Kabanata 1556, ang taksil na si Zhongwo. Habang ang lahat ay naguguluhan, si Zhongwo ay naglakad patungo kay Qin Yu na may ngiti. Ang ngiting ito ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting disgusto kay Qin Yu. Puno rin ng hinala ang mukha niya. "Qin Yu? Bakit ka bumalik?" Nakangiting sabi ni Zhongwo. Nang sabihin ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. "Ano? Bumalik? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito?" Hindi kaya inamin ni Zhongwo na si Qin Yu ay miyembro ng Hunter Organization. Naramdaman din ni Qin Yu na may mali. Malamig niyang tiningnan si Zhongwo at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sinabi ni Zhongwo na may mahinang ngiti, "Qin Yu, miyembro ka ng Hunter Organization sa isang araw, at magiging miyembro ka ng Hunter Organization sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ito ang palaging magiging tahanan mo." Nang sabihin niya ito, bago pa makasagot si Qin Yu, inihagis ni Zhongwo ang matanda sa harap ni Qin Yu. Bumantong hininga siya at sinabing, "Nagpunta ka rito para kina Jingbei at Guanzuang, tama ba? Para sabihin sa iyo ang totoo, nalinlang din ako ng kontrabida."
Sinulyapan ni Chinyu ang matandang lalaki sa lupa at sinabing, ang kontrabida na sinasabi mo ay siya. Oo. Matigas na tumango si Zhongwoo. Tuldok 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 tuldok. Palagi ko siyang tinatrito bilang isang militar na tagapayo at nakikinig sa kanya sa lahat ng bagay. Dahil dito nakinig ako sa paninirang puri ng kontrabida. Pagkalipas ng maraming araw ng pagsisiyasat, sa wakas ay natuklasan ko ang kanyang pangit na mukha. Chinyu, ipapaubaya ko na siya sa iyo upang hawakan. Ngumisi si Chinyu. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ni Zhongwoo, alam ni Chinyu na tiyak na walang magandang intensyon si Zhongwoo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Chinyu, kung ganoon, palayain sina Jingbei at Guanzuang. Siyempre naman. Ilalabas ko agad sila. Bakit hindi tayo mag-chat sa room? Nakangiting sabi ni Zhongwoo. Kailangan pa rin ni Chinyu ang tulong ni Zhongwoo para buksan ang piitan, kaya pumayag siya. Nanguna si Zhongwoo at naglakad pasulong, na sinundan ng malapitan ni Chinyu. Hindi maiwasang magtinginan ang mga hunter sa paligid. Ano ang nangyayari? Ang reaksyon ni Zhongwoo ay tila medyo abnormal. Hindi ba't paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang patayin si Chinyu? Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, tumayo si Zhongwoo at hinalungkat ang mga kabinet, kumuha ng isang bag ng dahon ng tsaa. Siya ang personal na nagtimpla ng isang kaldero ng tsaa para kay Chinyu, pagkatapos ay tumayo at nagsali ng isang tasa para kay Chinyu. Chinyu? Sa totoo lang, walang matinding puot sa pagitan natin. Ang lahat ay hindi pagkakaunawaan, napabuntong hininga si Zhongwoo. Ngumisi si Chinyu sa kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo muna siya, malamig na sabi ni Chinyu. Ngumiti si Zhongwoo at sinabing, huwag kang mag-alala. Talagang pakakawalan ko siya. Hindi naman. Gusto kong palayain mo siya ngayon, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ang utos ni Chinyu, isang bakas ng sama ng loob ang sumilay sa puso ni Zhongwoo. Pinigilan niya ang galit at tumayo. Sige, pakakawalan ko na siya. Hintayin mo ako dito saglit. Sasamahan kita. Tumayo si Chinyu at sinabi. Pagkatapos, sumunod si Chinyu sa likod ni Zhongwoo at naglakad patungo sa bilangguan. Dumating sila sa kulungan. Umakbang si Zhongwoo at kinuha ang White Bone Club. Marahan niya itong inilagay sa bakal na pinto ng kulungan. Sa isang iglap, ang bakal na pinto ay sumabog na may napakasilaw na liwanag. Sa sumunod na segundo, dahan-daang bumukas ang bakal na pinto. Jingbei? Guanzuang? Lumabas kayo dali. Sumugod si Chinyu at sumigaw sa mga tao sa ibaba. Tila hindi inakala ng dalawa na balang araw ay makakalabas sila kaya bakas ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Ano pa ang hinihintay mo? Lumabas ka dali. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing. Noon lang nabalik sa katinoan ang dalawa at nagmamadaling umakyat palabas ng piitan. Chinyu? Kontento ka na ba? Sabi ni Zhongwoo na may mahinang ngiti. Sinabi ni Chinyu na may mahinang ngiti, mabutit nakalabas ka na. Pagkatapos ay mag-chat tayo sa silid. Sa tingin ko ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin ay dapat na malutas ngayon, sabi ni Zhongwoo. Pagkasabi nito, nanguna si Zhongwoo at naglakad pasulong. Chinyu? Ano? Anong nangyayari? Tanong ni Guanzuang na may pagtataka. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko rin alam. Chinyu? Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ni Zhongwoo sa kanyang puso. Mas mabuting mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala sa kanya ng ganoon kadali, paalala ni Jingbei sa kanya. Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, syempre alam ko. Pagkatapos, naglakad si Chinyu sa direksyon ni Zhongwoo. Nagkatinginan sina Jingbei at Guanzuang at mabilis na hinabol siya. Pagkatapos bumalik sa silid, humigop ng tsaa si Zhongwoo. Chinyu, ikaw at ako ay parehong mula sa Hunter Organization. Dapat tayong gumawa ng isang bagay para sa Hunter Organization, unang sabi ni Zhongwoo. Nang marinig ito, tumingin si Chinyu kay Jingbei at sinabing, kung ganoon nga, bakit mo ibinigay ang posisyon ni Jingbei sa iba? Inosenteng sinabi ni Zhongwoo, ginawa ko ito hindi para sa makasariling dahilan, ngunit para sa pagpapaunlad ng Hunter Organization.
Si Jingbei ay isang prangka na tao at naging sanhi ng malaking pagkawala ng Hunter Organization. Wala akong choice kundi hayaan siyang umalis sa posisyon na iyon. Gumisi si Chinyu at sinabing, gusto kong ipagpatuloy mo ang posisyon ni Jingbei ngayon. Tumango si Zhongwoo nang hindi nag-iisip at sinabing, walang problema, Jingbei. Mula bukas, patuloy mong tinatanggap ang misyon. Nanatiling tahimik si Jingbei, ngunit mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso. Samantala, si Chinyu, na nasa gilid, ay malamig na tumawa sa kanyang puso. Nakita na niya ang mga iniisip ni Zhongwoo, ngunit ang kanyang mukha ay hindi masyadong nagpapakita ng reaksyon. Zhongwoo, totoo ba ang sinabi mo? Si Guanzuang, na nasa gilid, ay malinaw na mas inosente. Tumango si Zhongwoo at sinabing, syempre. Kung gayon kailangan mong humingi ng paumanhin sa publiko kay Jingbei, ungol ni Guanzuang. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa puso ni Zhongwoo, ngunit pinanatili pa rin niya ang ngiti sa kanyang mukha. Walang problema. Kung may nagawa kang mali, dapat mong aminin, nakangiting sabi ni Zhongwoo. Si Jingbei, na nasa gilid, ay sumimangot at nagsabi, Zhongwoo, bakit parang ibang tao ka bigla? Napabuntong hininga si Zhongwoo at sinabing, marami lang akong naiintindihan. Pagkatapos, tumingin si Zhongwoo kay Chinyu at sinabing, halika, Chinyu, uminom ka ng tsaa. Malugod mong inaanyayahan na pangasiwaan ako sa hinaharap. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, kung talagang iniisip ng pinuno ng koponan na si Zhong, natural na ito ang pinakamahusay. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Chinyu ang tasa sa harap niya at ininom ito sa isang lagok. Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Zhongwoo sa kanyang puso. Si Chinyu, nakakainom lang ng tsaa, ay may bahagyang pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos, namula ang kanyang mukha, at maging ang paghinga ay medyo nahirapan. Ano? Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Chinyu at may takot na sinabi. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay tinanggal ni Zhongwoo ang kanyang mapagkunwari na maskara. Haw. Tumayo si Zhongwoo at tumawa ng malakas. Chinyu? Kung gusto mong makipag-away sa akin, natatakot ako na masyado ka pang bata. Pangit ang ekspresyon ni Chinyu habang nanginginig ang boses na sinabi niya, may lason ang tsaang ito. Haw. Tama. At sinasabi ko sa iyo, namatay din ang pinuno ng grupo dahil sa lason na ito. Malamig na sabi ni Zhongwoo. Kabanata 1557, nakaharap sa White Bone Club. Baka sa mukha ni Zhongwoo ang mapang-asar ng ngiti. Tiningnan niya ang nasasaktang Chinyu sa kanyang harapan, at ang kanyang ngiti ay naging mas nakakaloko. Zhongwoo, kasuklam-suklam na tao. Agad na nagalit si Guanzuang at diretsyong kinasuhan si Zhongwoo. Gayunpaman, si Zhongwoo ay mayroong White Bone Club, kaya paano maihahambing sa kanya si Guanzuang. Sa bahagyang pag-iling ng kanyang club, si Guanzuang ay direktang napaatras. Karapat-dapat ba kayong makipag-away sa akin? Malamig na sabi ni Zhongwoo. Si Chinyu, na nasa gilid, ay nahihirapang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Zhongwoo. Tinitigan niya si Zhongwoo at sinabing, sa madaling salita, ang lason na nalason sa akin ay kapareho ng lason na nalason sa pinuno. Tama. Paano ito? Pakiramdam mo ba ay pinarangalan ka? Panunuya ni Zhongwoo. Bakit? Bakit mo nilason ang pinuno ng pangkat? Pinilit ni Chinyu ang kanyang katawan at sinabing masakit. Gumisi si Zhongwoo, kung hindi siya mamamatay, paano ako magkakaroon ng pagkakataong umangat sa tuktok? Nang marinig ito, ang sulok ng bibig ni Chinyu ay hindi maiwasang magpakita ng ngiti. Lalong naging masigla ang kanyang ngiti, at sa huli, iniangat niya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Tuldok. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhongwoo at sinabing may malamig na mukha, anong tinatawa-tawa mo? Gumisi si Chinyu, natatawa ako sa katangahan mo. Anong ibig mong sabihin? Nagbago ang mukha ni Zhongwoo. Wala nang anumang sakit sa mukha ni Chinyu. Ang napalitan nito ay isang malamig na mukha. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa pinto at sumigaw, narinig ninyong lahat, ang pinuno ay pinatay ni Zhongwoo. Siya mismo ang umamin.
Pagkasabi niya nito ay dahan-daang bumukas ang pinto. Pumasok din ang mga tao sa labas na may pighati at galit. Zhongwoo, ang pinuno ng pangkat ay talagang pinatay mo. Narinig naming lahat. Ano pa ang sasabihin mo? Ang mukha ni Zhongwoo ay naging sobrang pangit. Pinandilatan niya si Qingyu at sumigaw, "Pinaglalaroan mo ba ako? Pinaglalaroan kita." So ano? Gumisi si Qingyu. Galit na galit si Zhongwoo, ngunit mabilis siyang kumalma. Paano kung malaman nila? Patay ka na, malamig na sabi ni Zhongwoo. Hindi napigilan ni Qingyu ang matawa nang marinig iyon. How about I call you stupid? Mukhang mas tanga ka pa sa inaakala ko. Anong sabi mo? Hinawakan ni Zhongwoo ang White Bone Club at pinandilatan si Qingyu. Gumisi si Qingyu. Sa tingin mo ba ay hindi ko nakita ang iyong plano? Sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang sa akin ang lason na ito? Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Biglang nagkaroon si Zhongwoo ng napakapangit na premonition. Puminto si Qingyu sa kanyang baywang at malamig na sinabi, "Zhongwoo, ngayon ang araw na mamatay ka. Bumaba ka at magpaliwanag sa pinuno ng pangkat. Niloko mo ako. Sa tingin mo ba mahuhulog ako dito?" Galit na sabi ni Zhongwoo. Gumisi si Qingyu at sinabing, "Lokohin ka man o hindi, maaari mong subukan at alamin." Ang ekspresyon ni Zhongwoo ay naging pangit at ang kanyang puso ay napuno ng takot. Hinawakan niya ang puting buto club at hindi nang ahas na kumilos kahit sandali. Ano? Napakamahiyain mo kahit sa White Bone Club. Basura ka talaga, sabi ni Qingyu na may kasamang pang-iinis. Nililigawan mo si kamatayan. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Zhongwoo. Hinawakan niya ang White Bone Club at dumiretso sa mukha ni Qingyu. Agad na tinapakan ni Qingyu ang line word formula at umatras paatras. Boom! Ang White Bone Club ay bumagsak sa lupa, at isang malaking shockwave ang agad na tumaob sa bahay. Lahat, umatras, malamig na sabi ni Qingyu. Malinaw na alam ng lahat na ito ay isang mahusay na labanan na hindi nila maaaring salihan. Lahat sila ay sumunod sa kahilingan ni Qingyu at mabilis na bumaril pabalik. Pinandilatan ni Zhongwoo si Qingyu at nagngangalit na mga ngipin na sinabi, "Qingyu, ayaw kong maging kaaway mo, at ayaw kitang lasunin. Kung hindi ka ganoon ka-agresibo, hindi kita gustong patayin. So, ano ang gusto mong ipahayag?" Tumaas ang kilay ni Qingyu. Pinigilan ni Zhongwoo ang kanyang galit at sinabing, "Kung payag ka, maibibigay ko sa iyo ang posisyon ng team leader. Hayaan mong maging team leader ka. Tutulungan kita." Oh, tumaas ang kilay ni Qingyu. "Okay, ibigay mo sa akin ang White Bone Club." Tiningnan ni Zhongwoo ang White Bone Club sa kanyang kamay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Hindi, kung ibibigay mo ang White Bone Club, tiyak na hindi mo ako bibitawan." TSK. Kung ayaw mong ibigay ang White Bone Club, paano ako maniniwala sa sinseridad mo? Gumisi si Qingyu. Si Zhongwoo ay nagsalungat saglit. Gamit ang puting buto, una niyang naisip na hindi siya matatakot sa anumang bagay. Gayunpaman, nang makita niya ang siwang sa bakal na pinto ng piitan, siya ay nahiya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung ibibigay ko sa iyo ang puting buto, pakakawalan mo ba ako?" Gumisi si Qingyu at sinabing, "Hindi. Ikaw. Gagawa ka ba talaga ng ganyang eksena? Ang puting buto sa kamay ko ay hindi dapat ipagwalang bahala." Malamig na sabi ni Zhongwoo. Bahagyang tumango si Qingyu at sinabing, "Tama. Ang puting buto club sa iyong kamay ay talagang isang kayamanan, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay isang basura." Qingyu? Napakalayo mo. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Zhongwoo. Hinawakan niya ang puting bone club sa kanyang kamay at dumiretso sa Qingyu. 100% paningin ng walang operasyon. Narito ang isang mabisang paraan. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Ang ekspresyon ni Qingyu ay malamig sa yelo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng gintong liwanag, at ang kanyang kanang kamao ay parang gintong araw. Hindi lamang si Qingyu ay walang kahit kaunting intensyon na iwasan ang welga na ito, nagpahayag pa siya ng bakas ng pananabik. Pinaplano ni Qingyu na harapin ang White Bone Staff. Ginagamit ang kanyang pisikal na katawan.
Ginagamit ang kanyang pisikal na katawan upang kunin ang mga puting buto ng direkta. Hindi ba iyon ang panliligaw na kamatayan? Bagaman ang mga kakayahan ni Chinyu ay hindi karaniwan, ang puting buto na ito ay isang banal na sandata. Ang White Bone Staff ay dumiretso sa Chinyu, at ang katawan ni Chinyu ay lumundag din na may malakas na hangarin sa labanan. Nang malapit na ang dakilang White Bone Club, gumalaw si Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang Golden Fist at umungal habang direktang nakaharap sa Great White Bone Club. Boom! Isang malakas na tunog ang sumabog sa sandaling ito, na parang sumabog ang mundo. Agad na lumitaw ang isang bitek sa ilalim ng paa ni Chinyu. Ang crack na ito ay umaabot ng ilang kilometro, na para bang hinati nito ang organisasyon ng Hunter sa dalawa. Bagamat ang puting buto na ito ay hindi isang nabuhay na banal na sandata, ang kapangyarihan nito ay lampas pa rin sa imahinasyon. Sakit lang ang naramdaman ni Chinyu sa kanyang kamao. Pati buto niya parang naapektuhan. Tulad ng inaasahan sa isang banal na sandata. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang kamao at mahinang bomulong. Nagkatinginan ang mga nakamasid sa isa't isa na nagtataka. Gaano kalakas ang pisikal na katawan ni Chinyu? Talagang hindi siya nasaktan sa pag-atake ng White Bone Staff. Ang ekspresyon ni Zhongwu ay nagbago ng husto. Patuloy ang paglabas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Kung hindi matalo kahit ng White Bone Staff si Chinyu, tiyak na mamamatay siya ngayon. Ang gayong kayamanan sa iyong mga kamay ay talagang isang basura, hinaing ni Chinyu. Ang sino mang mahilig maglaro ay madalas na mahahadlangan sa kanilang paglilinang, at ang kanilang pusong daw ay madalas na hindi matatag. Si Zhongwu ay walang pagbubukod. Tumingin si Chinyu kay Zhongwu at walang pakialam na sinabi, sa tingin mo pa ba ay may iligtas ng White Bone Club na ito ang iyong buhay? Hindi sumuko si Zhongwu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, lahat ay mapag-usapan. Bakit kailangan mong lumaban hanggang kamatayan? Labanan hanggang kamatayan. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang sabihin iyon? Pang-uuyam ni Chinyu. Ikaw, napakalayo mo. Huwag mong isipin na talagang natatakot ako sa iyo. Puno ng kabaliwan ang mukha ni Zhongwu, at patuloy siyang umuungal. Kabanata 1558, Shateng. Ang mukha ni Zhongwu ay puno ng kabaliwan, ngunit ang puso ni Chinyu ay medyo solemn na din. Hindi siya kalmado gaya ng pagtingin niya sa ibabaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga puting buto ay isang sandata. Kahit na hindi ito muling nabuhay, ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Kanina lang, umasa si Chinyu sa kanyang matibay na katawan upang makayanan ang mga tungkod, ngunit masakit ang kanyang kamao. Matagal nang nakaupo si Zhongwu sa White Bone Staff, kaya imposibleng wala siyang natutunan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, direktang binuksan ni Chinyu ang ikalimang antas ng fighting word formula. Pagkatapos, inabot niya ang palad niya at hinawakan ang bakal sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang Diyos ng digmaan, napakalakas. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay labis na nakakatakot, at lahat ng nasa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag sa alabok. Ang golden light ay lumabas sa kanyang katawan. Kaya ito ang tunay na lakas ni Chinyu, naramdaman ng nakapaligid na pulutong ang nakakatakot na panggigipit kay Chinyu at lahat sila ay labis na nabigla. Si Zhongwu, na sobrang takot na, ay naging mas mapatla sa sandaling ito. Pati ang kamay na nakahawak sa puting buto ay bahagyang nanginginig. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Zhongwu at sinabing, tapusin natin ang labanang ito ng mabilis. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Alam ni Zhongwu na hindi maiiwasan ang labanang ito, kaya't kaya lang niyang ihanda ang sarili at lumaban. Tuldok 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 tuldok. Chinyu? Napakalayo mo na. Hinawakan ni Zhongwu ang White Bone Staff gamit ang dalawang kamay, at ang lahat ng kanyang panloob na chi ay ibinuhos sa White Bone Staff. Sa isang iglap, ang puting buto na staff ay kumislap ng liwanag, at sa susunod na segundo, ang mga hibla ng panloob na chi ay lumutang palabas. Ang panloob na chi na ito ay nananatili sa puting buto, at si Chinyu ay nakakaramdam ng pamilyar na pabango. Ito ay talagang may pahiwatig ng banal na kapangyarihan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu.
Ang panloob na chi na ibinubugo mula sa mga puting buto ay talagang parang isang hibla ng banal na lakas. Bagamat hindi ito kasing bigat at kakilakilabot na parang tipak ng panloob na chi, ang amoy ay eksaktong kapareho ng naramdaman ni Chinyu sa sagradong libingan. Mukhang minaliit ko ang puting buto na ito, mahinang ungol ni Chinyu. Tinulyapan niya ang tungkod na bakal sa kanyang kamay at sinubukang pagsamahin ang kanyang panloob na chi sa tungkod. Sa kasamaang palad, hindi tumugon ang mga tauhan. Kahit na ang puting buto na ito ay hindi nabuhay na muli, ito ay hindi kasing tahimik ng bakal na hawak ko, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Chinyu? Mag-ingat ka. Habang nag-iisip siya, hinawakan ni Zhongwo ang puting buto at binasag ito kay Chinyu. Biglang nag-iba ang kapangyarihan ng puting buto na naglalabas ng liwanag. Dumaan ito sa void at dumiretso sa Chinyu. Walang mapagtataguan. Hindi pa dumarating ang staff, ngunit ang nakakatakot na pressure na iyon ay dumarating na mismo sa kanya. Si Chinyu ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Hinawakan niya ang tungkod na bakal sa kanyang kamay at agad na umakyat para salubungin ito. Klang! Sa sandali ng pakikipag-ugnay, isang nakakabinging malutong na tunog ang narinig. Ang nakakatakot na natitirang kapangyarihan ay parang mga alon ng tubig na nagwawali sa lahat ng direksyon. Naramdaman lang ni Chinyu ang sakit sa kanyang palso, at ang bakal na tungkod ay walang humpay na nanginginig dahil sa pambubugbog. Tulad ng inaasahan na mabahira ng bakas ng banal na kapangyarihan. Labis na nabigla si Chinyu. Kailangang malaman ng isang tao na ang puting buto na ito ay hindi nabahiran ng tunay na banal na kapangyarihan, nagsiwalat lamang ito ng bakas ng banal na kapangyarihan. Ngunit gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay hindi pa rin hindi maihahambing na nakakatakot. Hindi katakataka na kahit ang isang napakalaking tulad ng Heavenly Cloud Sect ay ayaw maging kaaway sa organisasyon ng mangangaso. Maliban sa kakaibang organisasyon ng Hunter, ang puting buto na ito ay isa ring napakahalagang dahilan. Pumunta ka sa impyerno. Habang sinasabi niya ito, muling dumating si Zhongwo na may hawak na puting buto sa kanyang kamay. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang tungkod na bakal at mabangis siyang tinanggap. Sa ilalim ng suporta ng White Bone Staff, itong si Zhongwo ay talagang nakakatulad kay Chinyu. Naglaban silang dalawa mula sa lupa patungo sa kawalan at pagkatapos ay nahulog mula sa kawalan. Ang kakilakilabot na pagsabog ay parang kulog na nagmumula sa kawalan, napakasakit sa tenga. Napatingin ang lahat sa eksenang nasa harapan nila at nalilito kung ano ang gagawin. Ang lakas ni Chinyu ay hindi maisip, at ang kapangyarihan ng White Bone Club ay lalong hindi maarap. Gayunpaman, si Zhongwo lamang ang nakakaalam sa kanyang puso na kung magpapatuloy ito, ang mamamatay ay tiyak na siya. Bagamat nasa kamay niya ang puting buto, hindi niya iyon sariling lakas. Hihina at hihina lang siya habang lumalaban. Sa kabilang banda, si Chinyu ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng panloob na chi. Sa kabaligtaran, lalo siyang naging matapang habang lumalaban. Para siyang hindi matatalo na Diyos ng digmaan, lubhang nakakatakot. Chinyu? Pumunta sa impyerno. Inilabas ni Zhongwo ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang puting buto at binasag ito kay Chinyu. Gayunpaman, sa banggaan na ito, walang natanggap na benepisyo si Zhongwo. Bagkus, napaatras siya ng ilang hakbang. Klang! Pinasag ni Chinyu ang tungkod na bakal sa kanyang kamay sa lupa. Mabangis na sumayaw ang kanyang buhok habang malamig na sinabi, halika. Ang puso ni Zhongwo ay napuno ng takot. Hindi niya maisip kung bakit lalong nagiging matapang si Chinyu habang lumalaban siya. Bakit niya nagawang labanan ang banal na sandata? Paano niya nagawa? Ang paglalagay ng puting buto sa iyong kamay ay isang walang ingat na pag-aaksaya ng regalo ng Diyos, malamig na sabi ni Chinyu. Naunawaan ni Chinyu sa kanyang puso na hanggat ang puting buto na ito ay naglalabas ng tipak ng tunay na banal na kapangyarihan, hindi ito isang bagay na kayang labanan ni Chinyu. Isang maliit na tipak ng banal na lakas ay sapat na upang patayin si Chinyu. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga puting buto ay nabahiran lamang ng bakas ng banal na lakas at walang basbas ng tunay na banal na kapangyarihan. Chinyu? Ibibigay ko sa iyo ang White Bone Staff at may iligtas mo ang aking buhay.
Nagngagat ang mga ngipin ni Zhongwoo at sinabi. Ngumisi si Chinyu at sinabing, talagang matatalo ka. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipag-ayos sa akin? Chinyu? Kung gusto mo akong pilitin, sa karamihan ay mamamatay tayo ng magkasama. Hinawakan ni Zhongwoo ang puting buto, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kabaliwan. Mamatay ng magkasama. May kakayahan ba kayo? Ang katawan ni Chinyu ay puno ng fighting spirit, at lumitaw ang golden light. Ang lahat ay nakumbinsi sa aura ni Chinyu, at si Zhongwoo ay mas natakot. Tama si Chinyu. Nakakalungkot talaga na nasa iyong mga kamay ang White Bone Club. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa dilim. Sa sumunod na segundo, lumutang ang itim na ambon at biglang lumitaw ang isang itim na wormhole sa likod ni Zhongwoo. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu at agad niyang naramdaman na may mali. Nang hindi nag-iisip, hinawakan niya ang bakal sa kanyang kamay at binasag ito ng malakas. Kahit na mabilis na nag-react si Chinyu, huli pa rin. Isang malaking kamay ang inabot at hinawakan si Zhongwoo sa kawalan. Hehe. Chinyu? Salamat sa regalo mo. Napaka-pamilyar ng boses na ito. Sino pa kaya ito maliban kay Teng? Damn it! Hiteng? Huwag mo nang isipin na tumakas. Agad na nagalit si Chinyu. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang malungkot na banal na mata at iniskan ang kanyang paligid. Gayunpaman, ang special spell ni Hiteng ay talagang napakatalino. Sa isang iglap, nawala siya ng walang bakas. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay napatulala sa lahat. Chinyu? Zhongwoo? Nakatakas. Mabilis na naglakad si Jingbai at nagtanong. Malungkot ang mukha ni Chinyu. Umiling siya at sinabing, naging mas komplikado ang sitwasyon. Sino ang boses na iyon ngayon lang? Kilala mo ba siya? Naguguluhan na tanong ni Guanzuang. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, iyon ay isang lalaking daang beses na mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Zhongwoo. Kung ang puting buto club ay nahulog sa kanyang mga kamay Teng, ito ay tiyak na napakasamang balita. Kabanata 1559, walang hanggang paghihimagsik. Ang mukha ni Chinyu ay kasing itim ng tubig. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Ang hiteng ito ay nagdulot ng problema para kay Chinyu ng maraming beses pabalik sa Earth. Sinong mag-aakala na pagdating sa banal na rehiyon ay magiging napakasama pa rin niya? Chinyu? Nawala ang White Bone Club. Kailangan mong hanapin ito para sa amin, sa sandaling ito, sabi ng isang mangangaso sa karamihan. Tama. Sa loob ng maraming taon, hindi umalis ang White Bone Club sa Hunter Organization. Ito rin ang proteksyon ng Hunter Organization natin. Ngayong nawala ang White Bone Club, malaki ang posibilidad na ma-threaten ang Hunter Organization. Natahimik din si Chinyu. Kung wala ang White Bone Club, ang organisasyon ng mangangaso ay talagang parang tigre na nawalan ng pangil, nawalan ng puwersang nagpapapigil. Ibabalik ko ang White Bone Club sa lalong madaling panahon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Bagamat iyon ang nangyari, naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso. Sa lalong madaling panahon. Gaano katagal ay sa lalong madaling panahon? 1 araw. 10 araw. O ayon sa taon. Makakatagal pa kaya ang Hunter Organization hanggang doon? Nakita din ni Chinyu ang mga pagdududa ng lahat. Sinabi niya sa malalim na boses, lahat, huwag kayong mabalisa. Bago ako umalis, tiyak na mag-iisip ako ng isang countermeasure na magagarantiyahan ang Hunter Organization. Ay, Chinyu? Kung gayon ikaw lang ang mahihirapan ko. Bamaantong hininga ang lahat. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Pinlano niyang magtayo ng isang pormasayon sa punong tanggapan ng organisasyon ng mangangaso upang maprotektahan ang kaligtasan ng organisasyon ng mangangaso. Tuldok. Sa kabilang side, tinala na ni Hiteng si Zhongwoo at tumakas para sa daan-daang bituin. Ang bilis niya masasabing abnormal. Huminto silang dalawa sa isang lugar na hindi nakatira. Si Hiteng ay gaya ng dati. Nakabalot ang buong katawan niya ng itim na damit at hindi makita ang tunay niyang anyo. Gayunpaman, ang panloob na chi na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay napakasama.
Tumingin si Zhongwo kay Hiteng at sinabing, "Sino ka? Bakit mo ako iniligtas? At saka, ano ang relasyon mo kay Qinyu?" Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti, "Tinatanong mo ba ako?" Malamig na sinabi ni Zhongwo, "May pangalawang tao ba dito? Sabihin ko sa iyo, ako." Bago pa matapos si Zhongwo, bigla niyang iniunat ang isang payat na palad at direktang tinusok sa ulo ni Zhongwo. Tinitigan ni Zhongwo si Hiteng, na parang hindi makapaniwala sa lahat ng nasa harapan niya. Bago siya mamatay, hindi niya akalain na bigla na lang siyang aatake at direktang kikitil ng buhay. "Reckless fellow, sa tingin mo ba ginagawa ko ito para iligtas ka?" "Hehe," malungkot na sabi ni Teng. Inagaw niya ang White Bone Club mula sa kamay ni Zhongwo at sumili ang napakasamang ngiti sa kanyang mukha. "Sa White Bone Club na ito, sino pa ba ang makakapidyaw sa akin?" Hahaha. Nakakabingi ng milya-milya sa miya niyang ang bastos ng ngiti ni Hiteng. "Bakit hindi ka nakipag-away kay Qinyu ngayon lang?" Sa sandaling ito, isa pang boses ang biglang lumabas sa bibig ni Hiteng. Malamig na sinabi ni Hiteng, "Hindi ko siya kalaban ngayon, Qinyu. Hehe. After so many years, kailan ka nanalo laban sa kanya? At kailan mo siya magiging kalaban?" Muling tumunog ang boses na iyon, ngunit puno ng panunuya. Sa pagkakataong ito, nakakapagtakang hindi nagalit si Teng. Sa kabaligtaran, ginamit niya ang parehong sarkastikong tono para sumagot, "Ano ang tungkol sa iyo? Isang kapwa ko na absorb, mayroon ka bang mga kwalifikasyon para kutsain ako?" Malamig na sinabi ng boses na iyon, "Wala kang pagkakataong iyon. Hindi ko hahayaang lubos kang masipsip. Ha. Maghintay tayo at tingnan." Malamig na sabi ni Hiteng. Tuldok. Organisasyon ng Hunter. Sa nakalipas na ilang araw, maraming mga mangangaso ang nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Maraming mga sekta ang nagnanais ng organisasyon ng mangangaso sa loob ng maraming taon. Ngayong nawala na sa kanila ang White Bone Club, na alam kung gaano karaming mga sekta ang sasamantalahin ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw, ang organisasyon ng mangangaso ay kalmado at mapayapa. Kasama si Qinyu, sino ang maglalakas loob na lumapit at gumawa ng gulo. Sa katunayan, ang lakas ng kasalukuyang Qinyu ay hindi mas mahina kaysa sa 3 baliw at 3 kakaiba. Sa palagay ko ay hindi makakalaban ng 3 baliw at 3 kakaiba ang mga tauhan ng White Bone. Unti-unting lumuwag ang sabik na puso ng lahat. Maraming mangangaso ang nagsimulang bumalik sa berdeng kagubatan ng bato upang manghuli. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay natagpuan ni Qinyu ang Pormasayon. Ang Pormasayon na ito ay tinawag na Dragon Protection Formation. Ito ay isang Pormasayon na maaaring isaaktibo sa sarili nitong. Sa sandaling nakatagpo ito ng isang malakas na kalaban, ang Pormasayon na ito ay isaaktibo sa sarili nitong. Bilang karagdagan, ang mga nagtataglay ng Pormasayon ng proteksyon ng dragon ay maaari ding i-activate ang Pormasayon na ito sa kanilang sarili. Kung mayroong anumang mga problema sa loob ng organisasyon ng mangangaso, maaari nilang isaaktibo ang Pormasayon na ito sa kanilang sarili at alisin ang kanilang mga panloob na kaaway. Sa madaling salita, kapag nakuha na nila ang Pormasayon na ito, magkakaroon sila ng halos lahat ng karapatan ng organisasyon ng Hunter. Sa makatuwid, ang taong nagtataglay ng pormasyong ito ay kailangang isang taong sapat na matuwid. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Qinyu na hayaan sina Jingbai at Guanzu ang nahawakan ang pormasyong ito ng sabay. Tanging kapag pareho silang gumawa ng desisyon ng sabay-sabay ay maaaring ma-activate ang formation. Upang iset up ang Dragon Protection Formation, kailangan ko ng isang batch ng mga materyales. Natatakot ako na kailangan kong maglakbay sa Gu City, naisip ni Qinyu sa kanyang sarili. Sa makatuwid, nagpaalam sina Qinyu at Jingbai at nagmamadaling pumunta sa Gu City. Kasabay nito, kumalat ang isang balita. Si Yongji ay sumuko na sa Yongji City at lumiko sa Hilagang Lupain. Nang kumalat na ang balitang ito, hindi naiwasang mabigla ang buong South Province. Yongji ang bastard na iyon ay talagang tumalikod sa Northern Lands. Isa siya sa 3 natatangi, paano niya magagawa ang ganoong bagay?
Kung alam kong mangyayari ito, tinulungan ko sana ang sektang Heavenly Cloud noon at sabay na pinatay si Yongji. Hindi napigilan ng lahat na magalit. Walang inaasahan na si Yongji ay hayagang lumiko sa hilagang lupain. Alam kong hindi mabuting tao ang taong ito. Kumunat ang ilong ni Juwo at hindi maiwasang magmukhang galit. Umunat si Kuzo at sinabing, 1 oras na lamang bago humingi ng kanlungan si Yongji sa mga hilagang lupain. Kung hindi siya humingi ng kanlungan sa hilagang lupain, natatakot akong mamatay siya sa katimugang rehiyon. Sa puntong ito, biglang malamig na sinabi ni Kuzo, maghintay lang at tingnan. Tiyak na dadami ang mga taong naghahanap ng kanlungan sa hilagang lupain. Tuldok tuldok tuldok. Narinig din ni Chinyu, nakararating lang sa Gu City, ang balitang ito. Nakaupo sa tea house at umiinom ng tsaa, hindi naiwasang maging malamig ang kanyang ekspresyon. Itong si Yongji, dapat ko na talaga siyang pinatay noon. Hindi napigilan ni Chinyu na kumuyam ang kanyang mga kamao. Bilang isa sa 3 natatanging kasanayan, ang lakas ni Yongji ay napakalakas. Higit sa lahat, ang mga natatanging talento ng nakababatang henerasyon ng Southern Region ay dinala rin niya sa hilagang lupain. Ito ay isang lubhang nakakatakot na puwersa. Ang pag-agos ng sariwang dugo ay magpapayabang lamang sa makapangyarihang mga hilagang lupain. Mukhang kailangan kong magtungo sa hilagang hangganan sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos, tumayo si Chinyu at lumabas ng tea house, nagsimulang maghanap ng mga materyales para iset up ang Dragon Protection Array. Ang lungsod ng Gu ay malapit sa organisasyon ng mga ngaso, kaya ang kanilang mga materyales ay napakayaman. Si Chinyu ay gumugol ng 2 araw upang tipunin ang karamihan ng mga materyales para sa Dragon Protection Array. Gamit ang mga materyales na ito, sapat na dapat itong iset up ang Dragon Protection Array, naisip ni Chinyu habang nakaupo sa inn. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at inilabas ang pamalo na bakal. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, gagamitin ko itong bakal na baras bilang core ng array. Maaari itong ituring bilang isang pagbabayad para sa puting buto na nawala sa kanila. Kabanata 1560, ang pagsusumikap ni Xiaohai. Si Chinyu ay hindi kailanman nagustuhan ang pagkakautang sa iba. Kahit na hindi niya namamalayan na tinanggap niya ang tulong ng maraming tao, naaalala niya pa rin ang lahat ng tulong na ito sa kanyang puso. Matapos dalhin ang mga materyales na ito, binalak ni Chinyu na umalis sa Gu City at bumalik upang iset up ang Dragon Protection Formation. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, hindi sinasadyang nakarinig siya ng isa pang balita. Ang 3 baliw, sina Barrow at Fenghai, ay sumama na rin sa hilagang lupain. Nang marinig ang balitang ito, hindi maiwasang magdilim ang ekspresyon ni Chinyu, ngunit hindi siya nagulat. Ayon sa balita mula sa Heavenly Blood Rainbow, ang hilagang lupain ay talagang nakakuha ng mana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Bilang isang malaking sekta na dating numero 1 sekta sa mundo, ang kanilang mga spell ay hindi mabilang. Ito ay hindi kakaiba sa lahat para sa Barrow at Fenghai na sumali sa hilagang lupain sa paghahangad ng lakas. Masiglang nag-uusap ang mga tao sa paligid. Tila napuno sila ng pag-aalala tungkol sa katimugang rehiyon. 2 sa 3 baliw ang sumama na sa hilagang lupain. Isa na lang ang natitirang sayaw. Puntong hininga, marahil sa lalong madaling panahon, ang Ultimate Dance ay sasali rin sa hilagang lupain. Sa oras na iyon, ang katimugang rehiyon ay talagang matatapos. Nang marinig ito ni Chinyu, hindi niya naiwasang sabihin sa madilim na mukha, imposibleng sumama ang Ultimate Dance sa hilagang lupain. Huwag gumawa ng malikot na hula. Nang marinig ang boses ni Chinyu, lahat ay agad na tumingin kay Chinyu. Sa pagtingin kay Chinyu sa harap nila, tila nakilala na nila ang pagkakakilanlan ni Chinyu. Tuldok 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 tuldok. Ikaw ba si Chinyu? May nanguna sa pagtatanong. Walang itinago si Chinyu at tumango lamang. Matapos matanggap ang pagkilala ni Chinyu, mabilis siyang pinalibutan ng grupong ito ng mga tao. Itinaas nila ang kanilang mga kamay kay Chinyu at nagsabi ng may ilang pagsusumamo, Mr. Chin, mangyaring labanan ang hilagang lupain. Tama.
Kung sasali ka man sa Hilagang Lupain, talagang matatapos ang ating Southern Region. Napatingin si Chin Yu sa lahat ng may pagtataka at nalilitong sinabi, kahit na ang Hilagang Lupain ay talagang pumasok sa Katimugang Rehiyon, maaari mo pa ring piliin na umalis sa Katimugang Rehiyon. Bakit ka nag-aalala? Nang marinig ito ng lahat, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga at magsabi, tama. Sa inyong makapangyarihang mga tao, maaari nga kayong umalis sa Katimugang Rehiyon anumang oras. Ngunit paano naman tayo? Sa ating paglilinang, kailan tayo makakaalis sa Katimugang Rehiyon? Tama. Sa inyo lang kami umaasa. Sa amin, mas maganda ang South Province, mas malaki ang pagkakataong maghirap. Sa sandaling ito, biglang namulat si Chin Yu. Bigla niyang naintindihan ang magandang intensyon ni Xiao Hai. Sa kakayahan ni Xiao Hai, nakapunta siya sa Central Province. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng ganoong pagpipilian. Sa halip, nanatili siya sa South Province at lumaban para sa South Province. Noon, hindi pa pagod si Chin Yu. Gayunpaman, sa sandaling ito, naiintindihan ni Chin Yu. Sa mga ordinaryong tao, paano magkakaroon ng napakaraming pagkakataong umalis? Kung umalis ang lahat ng mga eksperto, sila ay magiging mga tupa lamang na naghihintay na katayin. Sa sandaling ito, ang paghanga ni Chin Yu kay Xiao Hai ay tumaas ng ilang bingga. Tumingin siya sa lahat at sinabing may matatag na tono, lahat, huwag mag-alala. Talagang hindi ako sasali sa Hilagang Lupain. Sa loob ng ilang araw, pupunta ako sa hangganan. Hanggat ako, si Chin Yu, ay buhay, tiyak na lalaban ako hanggang sa huling sandali. Nang marinig ito ng lahat, itinaas nila ang kanilang mga kamay kay Chin Yu. Nagplano pa nga ang ilan na lumuhod, ngunit pinigilan sila ni Chin Yu. Sa pagtingin sa mga taong nasa harapan niya, nakaramdam si Chin Yu ng sandamakmak na emosyon. Sa sandaling sumiklab ang isang todong digmaan, ang unang maaapektuhan ay tiyak na ang mga ordinaryong taong ito. Lalo na ang mga spells na kinokontrol ng Hilagang Lupain, na nagmula sa Immortal Slaying Sect. Iyon ay napaka-brutal na mga spell na masyadong nakakakilabot tingnan. Huminga ng malalim si Chin Yu at sinabi sa mahinang boses, mukhang kailangan kong magmadali sa Hilagang Lupain. Isang todong digmaan ang tiyak na magaganap maaga o huli, kaya kinailangan ni Chin Yu na magmadali. Hindi na nagtagal si Chin Yu at agad na umalis sa Gu City. Chin Yu? Napakaraming tao. Hindi mo sila mailigtas. Walang makapagliligtas sa sinuman. Ang boses ng Heavenly Blood Rainbow ay nagmula sa Spatial Magic Artifact. Tumigil si Chin Yu sa kanyang kinatatayuan. Siyempre, naintindihan niya na tama ang Heavenly Blood Rainbow. Ngunit kung ang bawat eksperto ay may ganitong kaisipan, kung gayon ang South Province ay talagang matatapos. Si Chin Yu ay hindi masyadong nagpaliwanag sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa Hunter Organization. Pagkatapos bumalik sa organisasyon ng mga ngaso, hindi nag-aksaya ng oras si Chin Yu at agad na nagsimulang iset up ang formasayon na nagpoprotekta sa dragon. Ang pag-set up ng Dragon Protection Formation ay hindi isang madaling gawain. Sa pamamaraan ni Chin Yu, tatagal ito ng kahit isang linggo. Ang natitirang bahagi ng linggo ay abala. Nang makita ito ng mga mangangaso, hindi sila nakatiis. Sa katunayan, maaaring umalis na lang si Chin Yu. Oo, hindi masisisi sa kanya ang pagkawala ng White Bone Club. Tumingin si Jingbei sa figure ni Chin Yu at mas nanahimik. Lihim niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at hindi niya maiwasang makaramdam ng hinanakit sa kanyang puso. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil wala siyang malakas na lakas. Tuldok tuldok tuldok. Habang si Chin Yu ay nagse-set up ng formation, isang sekta ang biglang umusbong sa South Province. Ang sektang ito ay tinawag na Tenggate. Sa loob lamang ng ilang araw, sinira nito ang 12-12 ng mga sekta sa lahat ng laki. At ang may-ari ng Tengmen ay walang iba kundi si Teng. Si Hiteng ay umasa sa sarili niyang malakas na lakas at sa suporta ng White Bone Staff para maging pangalawang pinakamalaking sekta sa South Province sa loob lamang ng ilang araw, sa ibaba lamang ng Heavenly Cloud Sect. Ang dati ng magulo na South Province, kasama ang idinagdag na Hiteng, itong shit-stirring stick, ay lalong naging mas magulo.
Kasabay nito, ang mga tao sa Hilagang Lupain ay nagsimulang sumalakay sa South Province. Ang mga magsasaka sa hilagang ito na pumasok sa katimugang rehiyon ay sinunog, pinatay, at dinambong ang rehiyon sa timog, na gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa mahusay na labanan noong nakaraang pagkakataon, ang Heavenly Cloud Sect ay dumanas ng isang matinding dagok, kaya ang kanilang lakas ay nabawasan din, na naging sanhi ng katimugang rehiyon upang maging mas laganap. Maraming mga ambisyosong tao ang bumuo ng kanilang sariling mga koponan at nagsimulang lumaban sa mga hilagang magsasaka. Tuldok. Sa isang kisap mata, 7 araw na ang lumipas. Lumitaw ang mga ulap ng ambon sa itaas ng buong organisasyon ng Hunter. Tinakpin ng ulap ang araw at buwan. Paminsan-minsan, makikita ng isang tao ang isang parang dragon na panloob na chi na umuuga sa ambon. Sa wakas tapos na. Ibinaon ni Chinyu ang bakal sa ubod ng pormasayon. Sa sandaling mailagay doon ang baras na bakal, dahan-daang nagsara ang ambon ng buong organisasyon ng mga ngaso na parang isang malaking pinto. Sa isang sulyap, medyo kamukha ito ng Cultivation Mountain ng Heavenly Cloud Sect. Panahon na para magtungo sa Hilagang Lupain, naisip ni Chinyu sa sarili. Kaya naman, natagpuan ni Chinyu sina Jingbei at Guanzuang at itinuro sa kanila ang paraan para i-activate ang Dragon Protection Formation. Ang pormasayo na ito ay maaari lamang i-activate ng dalawa sa parehong oras. Sa makatuwid, mas mabuti para sa inyong dalawa na manatili sa hinaharap, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Pamulong si Guanzuang, ganyan ba talaga kalakas ang pormasayo na ito? Yeah. This formation looks very ordinary, bulong ng isang mangangaso sa tabi niya. Kahit ano pang tingnan mo, ang pormasayo na ito ay mukhang hindi nito mapoprotektahan ang sekta. Napangiti si Chinyu. Magsasalita pa sana siya, biglang bumungad sa kanya ang isang napakaraming tao. Ang mga taong ito ay tulad ng isang madilim na ulap, pinawi ang langit at tinatakpan ang araw. Nakatayo sila sa itaas, nakatingin sa mga tao mula sa itaas. Makinig ka, simula ngayon, pipigilan tayo ng mga mangangaso. Kung hindi, ngayon ang araw na mawawasak ang organisasyon ng mangangaso. Ang tinig ay parang kulog, gumugulong, yumanig sa lupa at naging sanhi ng pag-ungol.